Mapagpalang gabi sa lahat-lahat mga kamusang. Nagbabalik naman po tayo para sagutin ang katanungan ng isang viewers po natin tungkol sa medalyon. Paano po malaman na gumagana ang medalyon? O gumagana o buhay? Ang medalyon po mga kamusang, madali lang yan sagutin at madali lang yan alamin. Ang medalyon po ay umiinit na maligamgam na init. Yan po ay sinyalis na buhay. Ang medalyon po, pag naiwan po natin sa bahay, kung tayo po ay may lakad o pupunta ng trabaho, ang katawan po natin at isipan ay hindi po tayo mapakali. Tinatawag po tayo ng tagapagbantay ng medalyon para itangan po sila para mag-serve protection sa bawat lakad po natin. Yan po yung sinyalis na buhay ang mga medalyon. Sa nagtatanong mga kamusang, may isang katanungan sa atin, ano ba, totoo ba ang bawal sa pagkain sa karne kada Martes at Biyernes? Ganito po mga kamusang, sa aking pag-aaral sa mga gamit ko, lahat ng mga gamit ko ay sinusubukan ko kung ano ang mga bawal. Sinusubukan ko po yan kung totoo talaga na bawal para sa kanila. Halimbawa sa pagkain, hindi pwede kang kumain Martes at Biyernes. Bakit po? Ganito po kasi sinubukan ko po yan suotin lahat ang mga gamit ko. Tapos kumain ako ng karne ng baboy. Pagkatapos nun, inisip ko sa sarili ko kung totoong bawal ang karne na kumain ng Martes o Biyernes, magbibigay ka ng sinyalis sa akin. Nung kumain ako ng baboy mga kamusang, mga ilang minutos sumakit yung sikmura ko. Nagsusuka ako, parang pinupuga yung sa loob ng tiyan ko, parang isusuka ko na yung tawag ito, yung laman ng tiyan ko. Yun po, at hindi pa rin ako convinced. Inulit ko pa rin. Pagdating ng Friday, baka na-timingan lang na nakabag. Inulit ko pa rin, sinuot ko yung gamit ko. Last na lang to, nasabi ko sa gamit ko, magparamdam ka sa akin, kakain ako ng karne ulit. Pag pinasakit mo pa tiyan ko ulit, hindi na ako kakain ng bawal kada Martes at Biyernes. At yun mga kamusang, nung kumain na ako, and then after minutes na naman, sumakit yung sikmura ko, parang nagsusuka na naman ako, parang lalabas ko lahat yung mga bituka ko. Yun po, kami po mga antingero, mga nanggagamot, ay nag-aaral po kami kung ano mga bawal. Marami pong mga bawal sa mga gamit, sa mga pagkain, lalo na sa mga lugar. Pero depende po sa pagkasasang mga gamit ng mga antingero, manggagamot. Mayroong mga antingero at mga manggagamot na pumupunta po sila sa sementeryo. Dinadala po nila ang mga medalyon, mutya, o anuman ang may mga gamit na pwedeng buhayin. Doon po sila nagre-ritual. Yan po yung mga gamit na yan ay pwedeng ipasok sa sementeryo, sa lamay. Depende po kasi sa mga nagkakasa ng mga gamit, sa mga bumubuhay ng mga gamit. Hindi lahat ng mga manggagamot parehas yung utak. Hindi lahat yung mga antingero parehas yung proseso. Iba't iba po yung mga proseso. Ang bawal po sa aking gamit ay bawal po sa sugal. Ang bawal po sa aking gamit
bawal sa babae na may asawa ka na, titira ka pa sa iba, bawal po yan. Yun po ang aking mga pinagbawal sa aking mga gamit. Bawal ako gumawa ng gayuma. Dahil ang ginagawa ko po mga kamusang ay makajus lang. Yan yung iba, wala ako diyang pakialam kung anong ginagawa nila. Pero darating at time na magkakabanggaan talaga sa spiritual. Hindi po natin yan maiiwasan. Yung mga ganyang mga gawain ay temporary lang po yan. Yan yung mga gawain na hindi makadiyos yung ginagawa. Yung mga tawag nito, yung mga gayuma ay temporary lang po yan. May expiration po yan. Pero pag may naalam na ang pamilya na ginayuma ang isang pamilya, pupunta sa manggagamot niyan ang nagpagayuma o gumagayuma, ang nagpagawa ng gayuma at ng gayuma, mahuhuli rin yan ng mga manggagamot na batikan. Kaya yon mga kamusang ang isang bagay na hindi ko ginagawa. Marami na rin akong nasagasaan na mga antingirot manggagamot. Pero sa akin, kung ano ang tama na ginagawa ko, yun lang ang ginagawa ko. Marami na rin sa akin nagagalit dahil hindi ko napagbigyan ng mga gamit. Dahil alam ko rin po, ang mga tao na iyon ay isang plastic lang na kung makausap mo parang anghel. Pero pag hindi na nila makuha ang gusto nila, doon na po magagalit. Iba-iba na yung sinasabi. Lahat sasabihin unang-una, Master, ang galing mo. Idol, pag hindi makuha, yun, mumurahin ka na. Yun po ang katotohanan. Hindi lahat ng mga gamit ko mga kamusang ay nadadala sa salapi. Hindi ako nagdidesisyon sa mga gamit ko na kung sinong bibigyan. Ang nagdidesisyon po dito ay yung mga gabay ko at ang mga mutya. Marami na rin akong mga gamit na hindi na napadala agad. Halimbawa na lang sa kakilala ko na active. Nagsulat ako ng nag-fill up ako ng form ng LBC. 6 po sila. Sa gitna po yung pangalan ng active na yun. Pagkagising ko ng umaga, punit-punit na yung form na yun dahil kinain ng ipis. So, ibig sabihin, ayaw ng gamit ko sa kanya dahil masama ang hangarin niya sa gamit. Maaaring gagamitin niya sa hindi maganda. Kaya po mga kamusang, hindi po ako mismo nagdidesisyon sa mga gamit na ito. Ang gabay ko po at ang mga mutya ang nagbibigay sa akin ng sinyalis kung karapat dapat ang tao magtatana ng gamit ko. Yun po mga kamusang, hindi ako madamot sa mga gamit. Marami na rin akong pinagbigyan. Basta yung tao mag-video call lang, doon po natin malalaman kung ano ka talaga. Shoutout na lang sa mga basher ko dyan na hindi ko pinagbigyan ng gamit. Mag-move on na kayo dahil masasayang lang yung load ninyo sa pagko-comment ng hindi maganda. Mayroon isa dyan, ano siya, followers pa rin hanggang sa ngayon. Sa lahat ng ina-upload ko, nandun siya. Magko-comment. Yun yung isang tao na hindi ko pinagbigyan ng gamit. Pero followers pa rin. Salamat sa iyo bro. Kahit galit ka pa rin, nagpaparamdam ka sa akin na pinapalo mo ako. Sige po, mapagpalang gabi sa lahat-lahat. Happy Valentine!